Lumipat si Liza sa isang lumang apartment sa ikatlong palapag. Mura, tahimik at perpekto raw para sa trabaho niyang panggabi. Unang gabi pa lang napansin na niya ang kakaiba. Tok, tok. Galing sa kisame. Baka kapitbahay lang, bulong niya sa sarili. Kinabukasan, tinanong niya ang landlord, may nakatira po ba sa itaas? Napakunot noo ang matanda. Ikatlong palapag na ang huli, wala nang unit sa taas. Napatawa si Liza. Baka daga lang, ngunit gabi-gabi bumabalik ang tunog. Tok, 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 tok. Parang may kumakatok, may pattern, hindi random. Isang gabi napansin niyang parang may ritmo. 3 katok, hinto. 2 katok, hinto. 3 katok ulit. Tok, 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 tok. Napaisip siya, kinuha niya ang phone at sinearch ang pattern. Napatayo siya bigla. Morse code. Ang mensahe. Tulungan mo ako. Nanlamig ang buong katawan niya. Kinabukasan, umakyat siya sa bubong para tingnan kung may access papunta sa itaas. Wala. Solid na kisame. Pero habang nakatayo siya roon, narinig niya ulit ang katok. Tok, tok. Galing sa ilalim niya, sa mismong unit niya. Nataranta siyang bumaba. Pagpasok niya sa kwarto, tahimik ang lahat. Hanggang sa tok. Galing sa loob ng kisame, sa mismong ibabaw ng kama niya. Dahan-dahan siyang tumingin pataas. May bahagyang nakausling bahagi ng kahoy. Parang may nakaipit. Kumuha siya ng upuan at maingat na inabot yon. Nang mahila niya, isang lumang kahon ang bumagsak. Kasabay nito, isang matinding amoy ng nabubulok. Nanginginig niyang binuksan ang kahon. Sa loob, mga buto. At isang cellphone. Biglang umilaw ang screen nito. May bagong mensahe. Salamat sa pagbukas! Kasabay nito, unti-unting lumakas ang katok. Hindi na sa kisame, kundi sa loob ng pader, sa paligid niya, sa likod niya, at sa loob ng sarili niyang dibdib. Tok, tok, tok. Napatingin siya sa salamin. Napatigil siya sa paghinga. Dahil ang dibdib niya ay bahagyang gumagalaw. Parang may kumakatok mula sa loob.